Gusto mo ng legit na chika? Ito na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang hapon pa rin po sa lahat pa rin po ng ating mga pangga na patuloy pa rin po nakatutok sa Energy FM. Ang sarap. Ang sarap matutukan. Agoy! Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre sa lahat pa rin po ng ating mga pangga na patuloy pa din pong, alam mo yun, nakaantabay sa ating digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating team replays on our YT channel, Energy FM 1067. Ayan, sama kayong panig ng Pilipinas at ng mundo. Hello Philippines and hello world! Ganon ang pagbate, hindi ba? Ay nako, ganito talaga kung bakit nga ba ang daldal ni bakla kasi busog. Pero alam nyo, kahit madami akong kinakain, hindi ako natatakot. Alam nyo ba kung bakit? Eto na isi-share ko na sa inyo ang aking sikreto. Ang MX3 Plus with L-Carnitine and CoQ10. Alam nyo ba na ang Bout MX3 capsules ay nagtataglay ng alpha-mangostina, beta-mangostina at gamma-mangostina, mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawa at kalusugan. Kaya naman, Claus, dahil may dagdag benefits ng CoQ10 at L-Carnitine. Ang coenzyme Q10 ay isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan lalo pa tayo nagkakaedad. Tulong para sa malakas na heart muscle fiber. At ang L-Carnitine naman ay isang uri ng protina na tumutulong para sa maayos na metabolismo o panunaw. Kaya nga naman kung meron ka pang ibang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Mahalagang paalala na ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako believe. Diba? Hello pa rin po sa lahat pa rin po ng ating mga pangga. Russell Vargas, Corina, Dano, ang ating mga suke. Ayan, wala pa sila Daryl Fukunaga, busy pa. Pero alam ko, kahit hindi magparamdam yan si Jerwin De Leon dyan sa Singapore, nakikinig yan lagi, diba? Siyempre gusto kong batiin ang ating mga in-drive drivers, lalong-lalo na ang mga bago nating kapangga. O, diba? Sina Joselito Saire. Hi, Kuya Joselito. Sabi ko naman sa'yo kanina umaga, di ba, babatiin kita ng in-drive driver. At syempre, ito yung pinangako ko. Si Kuya Renato, o mas kilala bilang JR Lagco ng in-drive. Hello po, ayan, ulitin ko, Renato JR Lagco ng in-drive. At si Kuya Joselito Saire, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, kakalimutan ko ba naman batiin, di ba? Si Kuya, si Sir Warren Encarnacion, makakuya, di ba? Hello po ng Kat Encarnacion at syempre sa kanyang mga branches na nakatutok na sa Energy FM. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Happy birthday din kay Margareta Doronilia. Ayan, happy 24th birthday sa'yo. Ayan, andito na po ako, kapitana kanina. Si Daryl Fukunaga ng Nexus. O, diba? Hello po. Ayan, happy 24th birthday Margareta Doronilia. Pero eto na, tumungo na tayo sa ating unang chika! Nako, nakakaloka itis. Kayo ba talagang pinangarap nyo rin ba sa buhay ninyo kahit papaano may magregalo sa inyo, makatanggap man lang kayo sa mga raffle ng brand new iPhone? Oo, dahil may kaugnayan po yan sa pag-uusapan natin ngayon na mapahanggang ngayon ay hindi pa rin po matapos-tapos, 'di ba? Ang pambabash dito kay Ivana Alawi matapos kasi siyang mag-post sa kanyang social media platform na
na mamimigay nga siya ng 100 iPhone na libre sa lahat na magpa-follow. Nakakaloka itis. Alam mo yun, samot-sari ang mga opinion ng mga tao. Pero it just, alam mo yun, at the end of the day, 'di ba? Si Ivana kasi, siya yung namimigay ng iPhone. So hindi natin pwedeng diktahan kung ano nga ba. Kasi maraming reaction ng mga tao na sinasabing, ay kasi may pinopromote siyang ganito, may mga ganyan. So nililin lang. Parang napakasimple. Para po sa akin kasi nga parang kami nga nagkatuwaan nga po kami din 'di ba? Na repost lang din naman si Ivana nung sinabi nga niya na parang ang tanong nga lang niya, sabihin mo lang kung ano yung kulay na gusto mo. Tapos yan, mali mo mapili, 'di ba? Isa sa mga humiling ng itim na iPhone si Baby Toby. Una ko yung nakita. At sumunod na rin ako at pinagkatuwaan nga lang naman namin. Sinasabi nga nila na kasi hoda daw na parang bad influence, keme-keme, ang daming sinasabi. Hindi po ba kung sino man yung kumpanya na nagtap para endorso ni Ivana Alawi, hindi po ba parang bakit nga ba siya ang pinili? Dahil 'di ba? Dahil alam ng kumpanya na ito may kakayanan siya hindi para manghikayat at parang alam mo 'yon mangingganyo ng kung ano man ang mga iniisip ng mga tao. Kasi lagi nga sinasabi, 'di ba? Kasi nga nag-iinganyo daw magsugal mga ganito. Hindi nga walang taong alam mo 'yun, hindi ako naniniwala na naiinganyo ka kahit naman sino pa ang mang-inganyo sa'yo. Kung ayaw mo talaga, ayaw mo. 'Di ba? Hindi totoo naman 'yan, nasa sa tao naman kasi 'yun 'di ba? Ang malinaw naman ang instruction lang ni Ivana Alawi sa pagkakaintindi ko po malamang marami mambaba sa atin, 'di ba? Pero kasi pagkakaintindi ko, teka, bakit naging parang malaking issue ito, 'di ba? Tapos nakikita ko na rin yung mga kapwa niya na mga influencer na nagbibigay na rin ng kanya-kanyang kuro-kuro patungkol dito sa kanyang ginawa na pamimigay. Lagi naman namimigay sa Ivana, hindi ba? Doon lang ako naluloka na parang, bakit yung mga namimigay siya ng mga pasampu-sampu, 'di ba? Kasi 'di ba yung mga binibigyan niya sa kalye ng cellphone, 'di ba? Yung mga meron pa nga siya yata na if I'm not mistaken, may nabigyan siya ng kwek-kwek vendor, 'di ba? Yung estudyante ata, 'di ba? Yung latest niyang vlog, 'di ba? Na binigyan niya ng iPhone. Bakit magpasampu-sampu yung binibigay ni Ivana? Hindi issue. Pero etong 100 piraso naging usaping malaki. 'Di ba? At kung ano-ano na ang mga sinabi ng mga tao, wala naman siyang sinabi na, oy, kailangan nyo munang ganito, kailangan ganito. Ang sabi lang niya, 'di ba? Base sa pagkakaintindi ko din, i-follow nyo lang po ako, 'di ba? At kung may pina-follow man siya, kung ano mang page yan, follow lang naman. Hindi niya sinabing, oy, maglaro kayo kapalit nito. Walang ganon. 'Di ba? Yun lang po ibase Pero syempre hindi ko rin naman maalis sa isipan ng ibang mga tao, 'di ba? Na parang alam naman natin, 'di ba, na bago pa man din magsulputan ng kung ano mang platforms, 'di ba? Alam naman natin na marami na talaga medyo lulong talaga sa ganyan. Kaya lang nasa sa tao kasi kung paano ka mag-control. Yan nga po yung sinasabi, 'di ba, na kapag hindi na maganda, pause na muna, 'di ba? At sinasabi rin parate at nire-remind sa lahat ng tao, 'di ba, na dapat ang paglalaro, fun lang. Yung mga ganyan. Hindi yung tipong dyan mo na kukunin yung pangkabuhay mo. That's wrong, 'di ba? Pero doon naman doon sa sinasabi ni Ivana na pamimigay, pinamigay naman niya yun, 'di ba? Sana imbes na iPhone, pangkabuhayan showcase na lang ang ibinigay niya. Mas makakatulong pa sa mga kababayan natin. Baka, ano yun? Baka mamaya, manakaw pa yung iPhone pagmulan pa ng gulong. Pero ginagawa niya rin to, Darin, 'di ba? Yung mga tinutulungan niya, yung mga mangingisda, yung mga yung mga dinadayo niya na binibigyan niya talaga ng pangkabuhayan talaga ng bongga, yung mga deserving. Actually, binibigay naman ni Ivana yung mga bagay na ito sa mga
syempre, 'di ba, nagre-research din yung mga yan. Hindi naman yan dahil lang sa, 'di ba, dahil gusto mo ng iPhone, bibigyan ka, o kaya gusto mo matulungan, tutulungan ka. Nagpaparesearch. Katulad yung security guard, 'di ba, na nag-assist sa kanila doon, yung nagpahakot challenge siya. 'Di ba? Binalikan nila yun at binigyan din niya ng pangkabuhayan. Hindi ko lang din alam, sabi niya, mas gusto namin yung dating Ivana na nagka-car wash pa siya. Oh, tsaka yung naglalaba ba? Ganon ba yung gusto mong sabihin? Jeff Dance, diba? Sabi niya, may mga balita din na dumalaw si Ivana sa burol ng yumaong TNVS drivers para tumulong. Kaso, oo nga, parang minasama pa nga, 'di ba? Nasa sa tao naman yan, 'di ba? Gaya nga ng sinabi ko, unang nakilala naman natin talaga si Ivana Alawi sa social media. Isang vlogger talaga. Nakasabayan niya nila. Actually, parang oo nga 'di ba, na 7 years ago. Actually, tama ako, 'di ba? 7 years ago nung nag-start siya mag-vlog, 'di ba? Tapos hanggang sa inuna niya muna yung nagkakatuwaan sila kasi tumanggap siya ng award Parang naging best public show pa nga, 'di ba? Sa katatapos lang na FAMAS, 'di ba? Tumanggap si Ivana Alawi na yung kanyang ginagawa binigyan karangalan ng FAMAS, 'di ba? Dahil syempre sa kanyang taus-puso at talagang pagkukusang pagtulong sa ating mga kababayan. Sabi niya, life is like a lottery. Totoo naman, 'di ba? Nasa sa inyo naman din 'yan 'di ba? Hindi porket sinabi na, "Uy, mag-follow kayo dito," 'di ba? I-follow nyo ito, is agad iisipin na ay iniinganyo nyo na maglaro, magganito. Hindi ba po pwedeng nasa sa tao kasi yan na tipong, ay, nakadepende naman yan sa kanila kung ipa-follow nila or hindi ba? Kung maglalaro sila o hindi, it's up to them. 'Di ba? Lahat po ito, kaya nga, 'di ba, ang pinapayagan lang na kung ano man ang pwedeng gawin is yung mga legal age talaga, like 21 years old pataas. 'Di ba? Pero dito, naging malaking usapin ang pamimigay ng iPhone, lalong-lalo na dun sa mga ibang influencers na, alam mo yun, may mga ganyan, naririnig pa ako na, "Oy, kahit bayaran ako ng ganitong halaga, kemerut. May mga pag ganun, bakit? 'Di ba? Kung yun ang naisip ng kumpanya na nag-tap kay Ivana na, o sige Ivana, 'di ba, na ito yung gawin natin, mamigay tayo ng ganyan. Hindi naman sinabing kapalit nito, kailangan meron kaming return of investment. Wala namang ganun. At klaro lang naman din na sinabi doon sa video ni Ivana, i-follow nyo ang kanyang page. 'Di ba? Tas samot-sari na ang reaksyon hanggang sa may ganito ganyan na. Hi Cleo Charot. Happy Tuesday sa inyo. 'Di ba? Oo nga, tama ka naman doon, Angel, 'di ba? Basta ako, mag-aantay ako na mabigyan ng 200 pesos galing sa Energy FM. Ng penging 200. Hindi mo naman magagamit yan dyan, Daryl. Dollars ang gamit nyo. 200 pesos lang to. Ibigay mo na lang to talaga doon sa sa mga deserving. Kayang-kaya mo naman din. Baka gusto mo magdagdag. Para yung yung dagdag dito, sasabihin namin na ay galing kay Daryl Fukunaga. 'Di ba? Hindi, pero yun lang naman din. Parang medyo nasada ko lang sa part lang na yon na bakit natin gagawin katulad nito? Oo, umingay. Kilala kasi si Ivana, pinagkatiwalaan ng brand. Tapos yung iba mga influencers, sabi nila, kahit bayaran sila, hindi nila gagawin nyo kasi nga pag ganito, ganyan. 'Di ba? Katulad din itong si Sir Jack ulit, 'di ba? Nagsalita na naman siya dahil kay Wamos na, 'di ba, na nangiinganyo na, kung talagang gusto nilang ipamigay yun, 'di ba? May mga ganun. Anong gagawin natin? 'Di ba? Kung hindi rin kayo tinap nung brand para mag-endorso o magbigay nung kung ano man, bakit kailangan magkomento pa ng ganon? Hindi ba parang one way of saying yan na kasi hindi kayo napapansin ng brand, si Ivana napansin. Kasi may 16 million followers na meron siya. 'Di ba? May mga remembrance ako galing sa Energy FM. Ay, talaga ba? Daryl Fukunaga. Pero yun lang naman din ang masasabi ko, 'di ba, na
hayaan na lang po natin kung trip nila yun eh, 'di ba? May kanya-kanyang trip, 'di ba? Alam naman natin kanya-kanyang gimmick yan on social media eh. No, it's up to you kung anong klaseng gimmick din yung gagawin nyo. Kung kakagatin din naman ng tao at maniniwala sa inyo, 'di ba? And then so be it. Hindi yung tipong pupupugin nyo si Ivana na parang 'di ba? Wala namang ginawa yung Ale kung hindi tumulong na nga lang ng tumulong eh. Actually, 'di ba? May mga videos sila like kay Zainab, 'di ba? May mga videos silang ginagawa, yung mga proceeds noon binibigay nila doon sa pamilya, yung kinikita ng video na yon. At syempre, kada kumikita naman, alam naman natin paano magwalwal si Ivana, 'di ba? Para mamigay at magpaabot ng tulong sa ating mga kapwa na dapat may mga gumagawa talaga niyan. Kaya lang, dahil siya yung may mga resources, kusang loob na lang niyang ginagawa yun at hindi na rin siya nag-iintay pa na atasan na baka naman gusto mong tumulong, diba? Kusa na niyang ginagawa, diba? Ulitin ko, sabi niya, buti sana kung ninakaw sa bayan ni Ivana Alawi, yan, saka sila mag-react. Oo, diba? Na nakakaloka. Intindihin na muna natin yung mga kung ano man, katulad yung sa flood control, ano na nangyari, di ba? Na dapat yun ang mga mapanagot eh. Hanggang ngayon wala pa din. Pero, hindi tayo pupunta sa politika. No, 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 no yan. Hindi ba? But anyways, naku mga pangga, di ba? Ulitin ko. Siguro kung ano naman, ibigay na lang natin yung respeto kung ano man ang gawin nila. Kung napapaabot man, kung may katotohanan man yun, 'di ba? Kung niloloko man nila yung publiko, it's up to them. Sila magdadala nun, 'di ba? Kung nililin lang nila. Pero sa nakikita ko naman, may mga tao na yatang nagpo-post na mga una ng mga nakatanggap ng mga iPhone, 'di ba? Sana all! Hindi masamang mangarap. Diba? Kung bibigyan ka naman, bakit ba hindi? Bakit ka naman din aayaw sa pangarap? Pangarap na nga lang, yun na nga lang libre sa mundo. Diba? Yung tubig nga, ilagay mo nga lang sa bote, 10 piso na agad. Yung yelo, pag yung tubig nilagay mo sa plastic at naging yelo, 5 piso agad, may bayad. O, di ba yung mga ganyan? Ice tubig nga, dos na. Di ba? 3 na ata ngayon na nakakaloka. But anyways, ako mga pangga, di ba? Hayaan na lang po natin. Let go na tayo, di ba? As in, hindi matatapos yan eh. Kasi halos lahat may kanya-kanyang opinion eh, di ba? So, respeto na lang po. Respetuhin na lang po natin kung ano man. Kung alam naman natin hindi naman nakakainganyo para sa kapapahamak ng iba, then, diba? Hayaan na lang po natin. Diba? Kasi parang lumalabas lang ano yung iba na iinggit. Diba? Ay, naku, ayaw ka na mag-talk. Anyways, ako mga panggayang po muna ang ating unang chika na first gapa para sa programang Chika ni Sisa. Woo, 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 woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.